sa bawat kwento, buhay at pag-asa. Damhin mo sa puso, sa kwento ng buhay. Tayo'y nagkakaisa, inspirasyon at aral, hatid ng Taguig TV sa'yo. Sige na po, kahit magkano lang po. Humihingi lang po sana ako. Pangkain lang po, panglaman ng tiyan. Gutom na po talaga ako. Pwe, lumayas ka nga dito sa harapan ko. Mabaho ka, matanda ka. Saka baka magkasakit pa tong mga anak ko sa'yo. Umalis ka dito. Sige na po, nagmamakaawa po ako sa inyo. Bigyan niyo po ako kahit magkano lang. Hindi nga maaari, dahil napakadungis mo. At paniguradong may sakit ka na. Lumayas-layas ka dito kung ayaw mong tumawag ako ng barangay. Magandang araw sa inyong lahat, mga kadagit. Sa mundong puno ng ingay, minsan may mga kwento na halos hindi na naririnig. Mga kwentong tahimik pero masakit. Mga kwentong simple pero tumatago sa puso. Ngayong araw ay may isang liham na dumating sa ating programa. Isang liham na hindi isinulat sa mamahaling papel, kundi ito ay sa gutom, pagod at matagal ng pangarap ng isang matanda. Isa siyang matandang halos hindi na napapansin, lalo na ng mga dumaraan. Araw-araw ay gumigising na walang kasiguraduhan kung may kakainin pa. Pero sa likod ng kanyang panghihina may mga kwento siyang gustong marinig ng mundo. Mga kadagit, ito ang liham ng isang matandang gumagapang hindi para magmakaawa, kung hindi para mabuhay. At sa kwentong ito ay matutuklasan natin kung paanong ang isang simpleng karinderya ay binago ang isang liham. At kung paanong ang gutom ay naging simula ng pag-asa. Magandang araw po sa inyo, Mr. Dagit. Maraming salamat po dahil napili nyo ang aking storya upang ibahagi sa inyong kwento. Maraming salamat po dahil natampok ang kwento kong ito. Alam ko na maraming matututo at maraming may inspire sa kwento ko. At siguro may mga tao ding may inis sa akin. Hindi po kasi pangkaraniwan ang kwento kong ibabahagi sa inyo, sapagkat ako yung klase ng taong maraming mga pagkakamaling nagawa sa buhay ko. Katulad na doon ay siguro ang isa sa pagiging mapagmataas o hindi pagtingin sa kung anuman ang pinanggalingan ko. Oo, Mr. Dagit, ipinanganak po ako may kaya sa buhay at mayaman ang aking pamilya. Ang totoo niyan, ang aking ama po ay nagmamay-ari ng maraming hasyenda sa aming lugar. Ang aking ina naman ay nagnenegosyo ng mga alahas doon sa aming bahay. Masasabi kong sa pera lang ay hindi na kami kinulang. Napag-aaral ako sa isang mamahaling universidad dito sa Pilipinas. At maganda ang mga naituro sa akin. Nakapagtapos ako ng maayos sa course at nagkameron ako ng magandang diploma. Siguro yung mga tipikal na hinihiling ng isang tao ay nasa sa akin na. Lahat siguro ng mga bagay na nahihirapan ng iba, para sa akin ay madali lang gawin. Oo, Mr. Dagit, dahil nga sa mga karangyaan na nakamit ko noon, naging mapagmataas po ang tingin ko sa sarili ko. Yung tipong para akong si Superman. Lahat siguro ay kaya kong gawin. At well, totoo naman yun, Mr. Dagit, dahil naranasan ko po yung tipong lahat ng gusto kong mapasakin ay nakukuha ko. Nandiyan yung mga magagandang babae, mamahaling mga gamit at masasarap na mga pagkain. Naranasan kong lahat yan sa poder ng aking mga magulang. Ang aking kasi mga magulang ay ako lamang po ang anak, kaya naman lahat ng luho na gustuhin ko ay naibibigay nila sa akin. Gayunpaman, ipinamana din nila sa akin ang kanilang mga ari-arian, pati na rin ang kanyang at kanilang mga negosyo. Napakarami no, Mr. Dagit. Merong mga milk tea, mga kainan, at kung ano-ano pang mararaming mga negosyong nahawakan ko. Yung iba ay pinagbebenta ko at yung iba naman ay minanage ko ng ayos.
Naging maganda naman ang takbo ng negosyo ko hanggang sa unti-unti na rin akong nakaipon ng maraming pera. At dahil doon, yon ang nag-lead sa akin para ako ay maging mapagmataas na tao. Hindi ko alam Mr. Dagit pero parang nangyari na lang sa akin to dahil sa mga nakakamit ko sa buhay. Alam ko naman kasi na hindi naman talaga ganun ang ugali ko, ang maging mayabang. Pero dahil sa marami nga akong pera at marami akong kayang gawin, parang baliwala na lang sa akin kung ano man ang sabihin ng ibang tao. At dahil doon Mr. Dagit, marami mga tao ang nagalit sa amin sa aming lugar. Ako po si Lolo Pasiano at ngayon ay medyo may kaedaran na ako. Ako po ay napasulat sa inyo para ikwento ang nakaraan ng buhay ko at kung paanong gumulong ang kwento kong ito. Simulan na po natin Mr. Dagit. Alam mo pare, ay nako, basic na lang sa akin yung mga ganyang mga sasakyan. Saka yung mga binibili-bili mo dyan, wala na yan sa akin. Barya-barya lang yan sa akin. Ikaw naman ba naman pare? Alam ko naman kilala kita eh. Sadyang kaya mo naman bilhin lahat. Yung sa akin lang pare. Minsan, kailangan din natin mag-charity. Lalo na ikaw, mayaman ka. Kailangan tumulong ka rin sa mga kababayan mo. Bakit ko naman sila tutulungan? Sige nga, sabihin mo sa akin. Nasaan ba sila nung kinakamit ko lahat ng pangarap ko? Hindi naman nila ako tinulungan, hindi ba? Ako lang ang nagsakripisyo sa sarili ko. Kaya bakit ko naman tutulungan yung mga taong wala namang ambag sa akin? Aba, yung yaman ko lang yon. Pare naman, alam mo naman na yung yaman mo, biyaya ng Panginoon yan. Yung biyaya ng Panginoon, dapat binibiyaya mo rin sa kapwa mo. Kasi maniwala ka sa akin pre, kapag namatay tayo dito, iisang metro lang tayo sa lupa. Hindi natin madadala lahat ng mga pera natin. Ay nako, wag mo akong pagmayabangan na biyaya ng Panginoon to lahat. Alam mo sa totoo lang pre, nakita ko kung paano maghirap yung sarili ko. At kung ano man yung nakukuha ko ngayon dahil yun sa sarili ko. Hindi sa kung sino-sino man ang sinasabi mo. Teka lang pre, maiba lang tayo ah. Maiba lang tayo. Against ka ba sa Panginoon? Satanismo ka ba pre? Hindi naman ako satanismo. At lalong hindi ako against sa Panginoon. Ginagalang ko naman siya. Ang sa akin lang pre, yung mga pera ko, pinaghirapan ko yun. Pamana yan sa akin ng mga magulang ko. Kaya wala akong pake kung ano pang sabihin mo. Meron akong sarili kong alituntunin at meron akong sariling dignidad. Kung gusto kong tumulong, kapag trip ko lang, pero kung ayaw ko, walang pwedeng pumilit sa akin. Kasi kahit ikaw pre, wala ka na itulong sa akin. Tanda mo yan. Pre, huwag mo naman akong ganyanin. Nagsasabi lang naman ako na baka makapag-charity ka doon sa mahirap nating kababayan. Alam mo naman kasi na napakahirap ng pinagdaanan nitong lugar natin. Noong nakaraan linggo lang, di ba? May dumating na bagyo dito. Kita mo naman yung mga bahay na nasira. Kasalanan ko ba yon? Kung nasira yung mga bahay nila, wala na akong kasalanan doon. Kasi pabaya sila sa buhay. Hindi nila pinaghahandaan yung mga trahedya. Kaya yan ang nangyayari sa kanila. Parami sila ng parami. Kapag dumating yung trahedya, wala silang magawa. Alis na ako. Ikaw na lang uminom dyan. Pare naman, nagiinuman pa tayo eh. Wala na akong pake sa'yo. Mas gusto ko na lang kausap yung mas mayayaman na tao kaysa sa'yo. Hampas lupa. Ay nako, ito talaga si pare oh. Tinan mo ugali niya no. Sinabihan ba naman ako na hampas lupa? Ganyan naman talagang ugali niyan dati pa eh. Saka hayaan mo na. Kung ayaw niya mag-charity, okay lang yun. Mr. Dagit, na mga panahong yon, ako na lang po mag-isa sa buhay. Ewan ko rin Mr. Dagit. Ni minsan po ay hindi pumasok sa isip ko na tumulong sa iba.
kahit pa napakarami at parang bumubulwak na ang kayamanan ko. Hindi ko maisip kung paano ako tutulong sa iba. Hindi dahil sa mahirap kundi dahil ayaw ko lang. Parang naging ganid ako noon, Mr. Dagit. Lahat ng sabihin sa aking payo ng mga kaibigan ko hindi ko sinusunod. Dahil para sa akin kung ano man na naiisip kong tama, yon ang tama. At ayaw kong makinig sa kanila. Naipamana na sa akin noon ng aking mga magulang ang kanilang mga kayamanan. Kaya simula noon ay ako na ang nagpatuloy ng kanilang journey. Maraming mga tao, Mr. Dagit, ang humahanga at gumagalang sa akin sa aming lugar. Dahil nga sa aking sobrang tikas na dating. Yung ba namang marami akong mga bodyguard at meron din akong maraming perang laging nasa sa wallet ko. Hindi ako nawawalan. Pero ni minsan hindi ako nagbigay sa mga taong lumalapit sa akin. Ewan ko ba? Pero hindi talaga sakop ng puso ko ang pagtulong. Gusto ko palaging sinasarili ko lang ang mga bagay na meron ako. Malaki ang bahay ko noon, Mr. Dagit. Kung matatarong nyo lang po ay 3rd floor po ang bahay ko. At mula doon ay tanaw na tanaw ang buong lugar namin. Para akong mayor sa lugar namin, Mr. Dagit. Yung sabihin mong parang isang king, yon ang nararamdaman ko noon. Para akong si Superman. Alam ko na kung sino man ang bumunggo sa akin noon ay paniguradong todas sa akin. Kaya naman ni minsan ay walang naghamon sa akin sa aming lugar. Walang sumubok ng kapangyarihang hawak ko noon. Marami mga bodyguard sa akin ang medyo nasusupladuhan sa akin. Kasi naman hindi naman ako ganong mabait na tao. Sa totoo lang, prangka ako, Mr. Dagit. Ayaw ko kapag may nakikita kong hindi ko gusto. Sinasabi ko kagad. At hindi ko rin ini-spoiled sa pera. Dahil gusto ko magtrabaho sila para sa akin. Oh, bilisan mo na dyan. Ayusin mo na yung kotse natin kasi meron akong meeting ngayon sa kumpanya. Ay nako, malilate na ako. Bakit ngayon mo lang nililinis yan? Di ba sabi ko linisin mo yan kahapon? Sir, nagpaalam po ako kay Manang kahapon. Sabi ko po, may sakit po yung asawa ko. Kaya hindi ko po maaayos ngayon yung kotse nyo. Pasensya na po kung ngayon ko lang po nilinis. Hay nako, ang dami mo pang dahilan. Bilisan mo na dyan. Doon niya, Mr. Dagit, ay kitang kita ko na nagmamadali na ang aking tao. Dahil nililinis niya ang kotseng sasakyan ko papunta sa aking kumpanya. Sa mga nagtatanong po, ang kumpanya ko ay mga gumagawa ng fashion na mga damit na isinusuot sa mga pang Miss Universe at kung saan-saan pang mga talent show. Kami po ang nagpuproduce noon sa buong bansa. Kaya naman naging sikat ang kumpanya ko noon, Mr. Dagit. Sadyang hinangaan ang aking kumpanya noon. Boss, ayos na po yung kotse. Nalinis ko na po. Mabuti, buksan mo na yung pinto. Ano pa hinihintay mo? Ito na po, bubuksan na po. Hay nako, pag nainis ako sa'yo, papalitan talaga kita eh. Napakabagal mong kumilos, pagong ka ba? Pasensya na po, hindi po ako pagong. Bilisan mo na, mag-drive ka na. Doon nga, Mr. Dagit, ay inihatid na nga ako ng tao ko at ng aking driver sa kumpanya ko. Pagbaba ko doon ay medyo bad trip pa ako noon kasi nga hindi nagawa ng maayos ng aking driver ang kanyang trabaho. At alam nyo kung ano ang pinarusa ko sa kanya? Hindi ko siya pinakain maghapon. Nandoon lang siya sa parking, iniintay ako. Hindi ko pinapadalhan ng pagkain. Typical kasi na pinapadalhan ko siya palagi ng pagkain kapag nandoon siya sa parking. Kasi nakasulat naman yun sa kontrata na ang pagkain niya, sagot ko na din. Noong nandoon na nga ako sa kumpanya ay kinausap na nga ako ng aking mga kasama sa kumpanya. Mga taong meron ding katungkulan sa aking kumpanya. At syempre, ako pa rin ang bida doon. Ako ang CEO o Chief Executive Officer ng aking kumpanya. Oh, ano na naman problema at may meeting na naman tayo? Sir, kailangan lang po nating magbigay ng atensyon. Anong atensyon na naman yan? Kasi po, merong kumpanya na nagkakaso sa kumpanya natin ngayon dahil daw sa panggagaya natin sa kanilang mga produkto. Hay nako, panggagaya sa produkto. Leche ang mga yan .
Hindi naman natin ginagaya yung produkto nila. Sabihin mo, bibigyan ko na lang sila kahit anong magkano yung gusto nila. At kung ituloy nila yung kaso, magbe-bail na lang ako. Sir, ayaw po na nila nang sumagot sa mga tawag namin. Hindi rin po namin alam kung anong dapat namin gawin. Exactly, sir. Yan din po talaga ang pinakabahala namin. Baka po bumagsak ang kumpanya natin kapag hindi natin to naayos. Baka ipasara tayo. Hindi tayo ipapasara ng mga yan. Malaki ang kapit ko. Kayong dalawa, ang gawin nyo, kumonekta kayo sa kung sino mang kumpanya yan na nagkakaso sa atin. Sabi mo sa kanila, babayaran ko sila kahit magkano. Sa kung ano mang produkto ang ginaya natin sa kanila, sabihin lang nila, babayaran ko 3 milyon kada piraso. Sir, sa bagay pong yan, siguro mas magiging maayos po. Tetestingin po namin na makakonect sa kanila. Sana po tumawag na sa call. Kaya nga po, sir. Nababahala na po kami. Huwag kayong mabahala, huwag kayong matakot. Ako ang boss. Walang sino man ang makakatalo sa kumpanya natin. Kaya, gampanan nyo lang yung trabaho nyo ha. Nasaan na yung assistant ko? Timpla mo nga ako kape. Ganan palagi ang mood ko, Mr. Dagit. Pasigaw, pagalit, hambog at kung ano-ano pang ginagawa ko. Minsan nadidiri na rin ako sa sarili ko. Pero ang sarap kasi sa feeling, Mr. Dagit, na ewan ko ba, nasasarapan ako sa feeling ko kapag nantatapak ako ng tao. Kapag may nakikita akong taong mas mababa sa akin na tinatapak-tapakan ko. Parang nabubuhusan ako ng malamig na tubig. Parang ang sarap sa pakiramdam. Sobrang naadik ako sa ganung pakiramdam, Mr. Dagit. Isang araw sa palengke ay mamimili sana ako ng stock sa bahay. Kasama ko noon ang tao ko. Hindi ko pinagkakatiwala sa kanya ang pag-i-stock sa bahay dahil minsan ang nabibili niya ay yung mga pagkain na hindi ko naman bet. Kaya minsan ay sumasama na lang ako sa kanya. Pagbilan mo muna nga ako. Huwag muna yung mga tao dyan. Wala namang kwenta yung mga nakapila dyan eh. Ako may-ari ng malaking kumpanya dito. Pagbilan mo ako. Teka lang naman. Kanina ka pa nga dyan. Pero marami nakapila. Pumila ho kayo doon. Wala ho kami pinipili dito. Aba, bastos kang babae ka. Hindi mo ba ako kilala? Ha? Hindi mo ako kilala? Doon, Mr. Dagit, kinausap ng tao ko ang ali na yun. At pinaliwanag niya kung sino ako. Nakangiti lang ako doon habang nakatingin sa ali. Nakita ko na biglang umamo ang ali. Ay, pasensya na po kayo, sir. Nadala lang po ako ng emosyon. Ang dami naman ho kasing bumibili sa amin. Ano ho ba ang bibilhin nyo? Letse na yan ah. Ano sinabi mo sa akin kanina? Maghintay ako? Aba, wala pa nakakapagsabi niyan sa akin ah. Hindi ka ba natatakot sa akin? Kilala mo ba ako dito sa lugar natin? Pasensya na po kayo, sir. Ngayon ko lang po kayo nakilala. Sige na po. Uunahin ko na po kayo. Pasensya na ho kayo. Kailangan muna ho nating unahin si sir. Sige na. Pagbilan mo ko ng 5 kilong liempo. Saka yan 5 kilong manok. Lahat yan. Lahat ng paninda mo, ikarga mo dun. Sir, hindi naman ho yata maaari yun. Gusto ko lahat ng paninda mo, ikarga mo dun. Arkila ako ng truck. Hintayin mo ako dyan. Niyayabangan mo ako ha. Akala mo hindi ko kaya yung mga ginagawa nyo? Aba, kaya kong bilhin kahit yung buhay mo. Sir, wag naman ho kayo magsalita ng ganon. Alam ko naman ho na mahirap lang kami. Pero wag niyo naman ho kami maliitin. Ayaw mo ba? Papakyawin ko na nga yung paninda mo, ayaw mo ba? Sige po, sir. Ipapahakot ko po dun sa truck. Ewan ko ba noon, Mr. Dagit? Nagpasiklab na naman ako sa palengke. Sinabi ko na bibilhin ko lahat ng paninda ng ali na yun. At tinutuo ko yun. Umarkila ako ng truck at pinakarga doon lahat ng karne. At ang ending, Mr. Dagit, hindi ko po alam kung saan ko dadalhin ang lahat ng yon. Kaya nangyari ay nagpabili na lang ako ng maraming freezer para doon ilagay. Malalaking freezer. At alam nyo, Mr. Dagit, 4 na malalaking freezer para lamang magkasya ang mga pinamili kong yon. Sir, napakarami po ng pinabili nyo ha. Bakit po ang dami nyong stock ngayon? Saka nagpabili pa po kayo ng freezer. Ano bang pake mo?
manahimik ka na lang dyan kasi marami akong ginagawa dito. Busy ako. May problema yung kumpanya. Oh sir, pwede po ba makahingi kahit 1 kilo lang na baboy? Iuwi ko lang po sana sa pamilya ko. Sige na po boss. Ay nako. Manang, ikuha mo nga ito ng 1 kilong baboy itong hampas lupa na to. Kung guguluhin mo ako dito para manghingi lang ng baboy, pues gusto mo sapakin ko yung nguso mo? Pasensya na po boss. Sige na, kumuha ka na doon. Maraming salamat po boss. Nung araw na yun, Mr. Dagit, buwisit na bisit ako. Kasi nakita ko nga na nagsampa na pala at nagfile na ng kaso ang kumpanya na yon laban sa aking kumpanya. Kaya naman, ng araw na yun ay stress na stress ako. Kinokol ko ang kumpanya kung saan nagkaso sa amin. Ako na sana ang kakausap. Mabuti na lamang at sumagot ito. Inoperan ko sila ng pera pero ayaw nilang tanggapin. Sinabi nila na copyright daw ang ginagawa namin sa produkto nila. Kaya naman ayaw nilang magpaareglo. Nang oras niyo, Mr. Dagit, lalo ako na pressure. Lalo ako na stress. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paniguradong magkakameron ng pangit na record ang aming kumpanya kung sakaling matuloy ang kasong yon. At baka umunti ang aming mga client na kukuha sa amin na mga fashion design. Kaya naman hindi ko rin alam kung paano ito susolusyonan. Kaya bukas sa bukas din ay naghatid ako ng isang meeting para sa aking mga kasamahan para pag-usapan kung ano ang gagawin. Kinabukasan niya ay nakarating na rin naman ako sa kumpanya. At well, Mr. Dagit, pinatalsik ko kaagad ang driver na nagkamali lang ng trabaho ng kaunti. Meron na agad akong bagong driver. Ganon akong kahigpit, Mr. Dagit. Magkamali ka sa akin ng kaunti, tatanggalin kita. Kaya, well, nagpatuloy ako sa trabaho. Pagpasok ko nga ng trabaho, doon ko kinausap ang aking mga kasamahan kung paano ang gagawing solusyon sa kasong umiiral ngayon. Alam nyo kasi, Mr. Dagit, at sa mga manonood nyo, sa mga hindi po nagtatanong, ito ang pinakamalaking negosyo na hawak ko. Itong fashion design business. Ang aking pang ibang mga negosyo ay maliliit na lang. Katulad na lamang ng mga milk tea, kainan, pero ito ang pinakamalaking nagbibigay sa akin o ang pinaka main source of income ko. Kaya ayaw ko magkameron nito ng masamang record at humina ang aking mga client. Ganito ang gagawin natin. Hay nako, kinausap ko nga yung kumpanya na nagkakaso sa atin. Ayaw nila magpaareglo. Alam nyo, binigyan ko na sila. Sabi ko, 10 million. Iurong lang nila yung kaso pero ayaw pa rin nila. Itutuloy daw nila ang kaso. Well, kapag nandyan na yung kaso, mag-bail na lang tayo. Tapos, yung reputasyon ng kumpanya natin, mag-build tayo ng bago natin mga fashion design. Kailangan ma-execute natin to ng ayos. Yung mga fashion designer natin dyan, kausapin nyo na maayos. Kailangan mas galingan nila. Need nila mag-send sa akin ng mga bagong design. Yung mga design na unique, walang katulad. At kailangan nating gawin yun sa loob ng 1 buwan. Nagkakaintindihan ba tayo? Yun ang sinabi ko, Mr. Dagit, sa aking mga katrabaho. At sa loob ng 1 buwan na yon ay nag-send na nga sa akin ng mga bagong design ng aking mga designer. Meron akong ibang mga nagustuhan, meron din naman akong ibang na-reject. May iba na maayos para sa akin, pero may iba na hindi ko talaga type. Ako yung tipo ng boss, Mr. Dagit, na sobrang higpit ko sa trabaho. Lalo pa kapag hindi nila nagagawa na maayos ang kanilang mga dapat gawin. At makalipas lamang nga ang ilang araw ay gumana na ang kaso na ikinakaso sa amin ng kabilang kumpanya. Doon, Mr. Dagit, ay bailable naman ito kaya naman nag-bail na lang kami doon. Binayaran namin kung anuman ang multa na kailangan doon. At syempre, Mr. Dagit, hindi na namin pwedeng gawin kung anuman yung design na ginagawa namin dati. Kaya nag-isip ako ng paraan para maayos yon. At doon, may mga bago kaming design na paparating. Marami pa rin naman kami mga client pero napansin din namin na medyo bumaba nga ang sales ng aming kumpanya. Dahil siguro sa nangyaring ito. Dahil siguro sa kasong kinaharap ng aming kumpanya.
Naging trending din kasi ito sa social media at maraming mga tao ang nadismaya. At yun ang sobra nagpa-stress sa akin. Kaya naman ng mga makailang araw, nag-leave muna ako sa trabaho. Gusto ko muna magbakasyon. Gusto ko muna mag-hangout. Gusto ko kahit papaano makalimot muna sa problema ng kumpanya ko. Pumunta nga ako no Mr. Dagit sa kung ano-anong saan na mga beach at mga resort. Kung saan doon nagsaya-saya muna ako. Ang mga kasama ko ay ang aking assistant at iba pa ko pang mga katrabaho. Sinama ko sila para kahit papaano'y maranasan din nila na kahit paano'y malimutan din nila ang problema. Alam ko kasi na sila ay apektado din. Habang nasa sa biyahe kami Mr. Dagit, nadaan namin ang Quiapo, isang simbahan. Malaki ito. Tumigil muna ako doon. Pinagmasdan ko ito. Nakatigil lang ang van ko doon na kulay itim na malaki. At pinagmamasdan ko ang simbahan. Tinitingnan ko mga taong pumapasok doon. Boss, bababa po ba tayo? Hindi tayo bababa. Tinitingnan ko lang yung mga tao nagsisimba. Alam mo, Eric, ang tagal-tagal na ng panahon simula na nakapagsimba ako. Bata pa lang ako nung sinama ako ng pamilya ko dyan. Ewan ko rin ba, nawala yung hilig ko sa pagsisimba. Alam mo, gusto ko rin makapasok ulit dyan. Boss, nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyo pong pumasok dyan, pwede pong ipatawag ko yung mga security guard nyo para alalayan kayo. Hindi na. Ayokong bumaba. Habang nag-uusap kami ni Eric na bago kong driver ay doon may isang batang kumakatok sa bintana. May hawak siyang sampagita. Sa aking palagay Mr. Dagit nagbebenta siya noon ng sampagita. Nang sa ganon kahit papaano ay kumita siya. Nakita ko naman agad ang bata na yon kasi ang mismong kinakatukan niyang bintana ay kung saan ako mismo nakaupo. Nabwisit ako sa kanya. Ano ba yan? Ha? Bili na po kayo. Mura lang po to sampagita. Gusto mong sapaking kita? Ang dami ko na nga problema, bebentahan mo niya ako sa sampagita? Aanin ko yan. Ha? Ikukulawo? Tinaas ko na nga ulit ang bintana at sobrang irritable ako noon. Nakita ko rin naman ang bata na nalungkot at unti-unting lumakad papalayo. Ewan ko Mr. Dagit, minsan may konting parang sumasalpok sa akin na konsensya. Kaunting-kaunting konsensya. Pero ang hindi ko maintindihan, hindi ko pa rin maitigil yung aking ugali na mantapak na maliliit na tao. Yung ugali ko na magmayabang at kung ano-ano pa. Na makarating nga kami sa resort Mr. Dagit, doon ay pumarada na lahat ng sasakyan namin. Mga magagarbong sasakyan ang dala namin noon. Mga sasakyan kasi ito ng kumpanya. Puro van, malalaking van. At ako naman, pumasok na sa resort. Doon ay naupo ako. Boss, ano pong gusto nyo? Ititimpla ko po kayo ng kape? Hindi na. Gusto ko lang pagmasdan muna yung tanawin dito. Magkano daw yung renta dito? Magkano nga daw ulit yung renta? 6,000 hindi ba? 6,000 daw po. 6,000? Sige, bayaran mo na. Kuha mo doon sa may pitak ng kotse. Saka layuan nyo muna ako. Gusto ko muna mapag-isa. Doon Mr. Dagit, habang mapag-isa ako doon, naalala ko ang alaala ng aking mga magulang. Ang aking papa na palaging nagsasabi sa akin ng mga mabubuting asal. Kung saan lagi niyang sinasabi sa akin na tumulong ako sa kapwa at wag na wag ako magiging mayabang. Pero kabaligtaran Mr. Dagit. Kabaligtaran ang kinahinatnan ng buhay ko. Kaya naman minsan parang nahihiya ako sa sarili ko. Nahihiya ako sa magulang ko kahit wala na sila sa tabi ko. Alam ko na kung nabubuhay man sila, hindi nila magugustuhan ang ugaling meron ako. At well Mr. Dagit, gusto ko rin naman baguhin pero hindi ko alam kung paano. Kaya naman tumingin ako sa taas. Pinagmasdan ko lang ang taas. Hindi ako mahilig manalangin Mr. Dagit. Hindi ako mahilig makipag-usap sa Panginoon. Pero ng araw na yon, sinabi ko sa kanya kung ano man ang plano niya sa kumpanya ko at sa akin, bahala na siya.
Sa aking panalangin, Mr. Dagit, parang may pagkamayabang pa rin. Yung tipong parang wala lang sa akin. Parang kahit anong mangyari, okay lang. Naging masaya naman po, Mr. Dagit, ang gabi namin sa resort. Nandoon at nagiinuman niya kami, nagsayawan, nagkantahan at syempre, swimming. Nanalasing ako, doon na lumabas lahat ng kayabangan ko. Alam nyo, yung kumpanya namin, kumpanya talaga ni na mama at papa. Pero noon pa man napag-aralan ko na lahat ng klase ng design. Kaya yung sinasabi nila sa atin na nanggagaya tayo at copyright yung mga ginagawa natin, no. It's a big no. Kasi ni minsan hindi tayo nanggaya. Hindi tayo nanggaya ng style. Ewan ko lang sa mga yan. Hili lang yung mga yan sa akin kasi ako mayaman. Yung kumpanya nagkaso sa atin mahirap. Alam mo, kapag nayamot ako sa mga yon, kakasuhan ko rin ang mga yon. Kaso boss, hindi naman natin alam kung ano yung kakaso natin sa kanila eh. Yun na nga eh. Pero isipin mo yon, binabangga nila ako eh. Hindi ba nila ako kilala? Yan din yung sabi ko sa kanila. Sabi ko, huwag niyong banggain si boss. Kasi kapag binangga niyo yun, lagot kayo doon. Pero maiba lang tayo boss. Di ba kanina may bata na nagtitinda sa ng sampagita? Bakit naman sinigawan mo boss? Parang gusto lang din naman kumita ng bata. Kita ko doon sa mukha ng bata, nalungkot eh. Ay nako, madali lang naman ang explanation ko dyan no. Ayoko na, ginugulo ko kapag ka nag-iisip-isip ako. Biruin mo ba naman, kinatok na ng kinatok yung bintana ko? Kung tutusin, kung may pambayad lang yun, pababayarin ko yun eh. Ginasgasan ba naman yung kotse ko? Ha? Alam niya ba kung magkano yung kotse ko na yan? Ha? Yung kotse ko na yan men, 10 million. Ha? At saka yung 10 million na yun, barya lang sa akin yun. Parang yun nasa bulsa ko lang yun. Wala yun sa akin. Hindi man lang nasaktan ang pera ko nun. Hay nako. Well, kaya ayoko na din bumalik dun sa bayan namin eh. Ayoko na rin makipag-inuman dun sa mga taong nandoon eh. Yung kaibigan ko dati nung bata-bata pa ako, ayoko na kainuman yun. Yung sinasabi niyo po na nag-o-offer po sa inyo boss na mag-charity kayo? Oo, isipin mo ba naman? Tuturuan niya ako na mag-charity daw ako? Kung hindi ba naman ungas yung lintik na yun? Ha? Ako ang boss dito. Walang sino man ang makakapagturo sa akin kung ano man ang dapat kong gawin. Hay nako, tuturuan ako ng klase ng tao na yun, hampas lupa. Kahit best friend ko pa yung bata ako, sasampigin ko yun eh. Hay nako boss, umiinit na naman po yung dugo nyo. Shot mo na kayo boss. Ay, ito na nga, shot na. Mr. Dagit, opo at marami akong mga pagkakamali sa buhay. Pero minsan, kapag mag-isa ako ay naiisip ko rin naman yon. Parang nasasabi ko sa isip ko na ang dami ko na palang kasalanan. Ang dami ko na palang pagkakamaling ginagawa sa buhay ko. Pero ewan ko ba, dahil sa kapangyarihan, dahil sa dami ng pera ko, ni minsan ay hindi pumasok sa isip ko na magkumpisal man lang, na humingi man lang ng tulong sa Panginoon, na kahit humingi man lang ako ng tawad na bukal sa puso ko. Hindi, never ko yang ginawa. Siguro ito na yung sinasabi ng mga tao na sobrang laki ng ulo. Yung tipong hindi mo na masupil. Yung tipong dahil sa kayamanan nadala na rin ng emosyon na magyabang ng magyabang. At yon, Mr. Dagit, ang naranasan ko sa buhay ko. Makailang araw pa po kami na nandoon sa resort ay umuwi na rin po kami. Para kahit papaano makapagpahinga na din man kami galing sa hangout. At pagkatapos nga naming umuwi ay natulog ako sa bahay ng diretsyo. Walang kahit anong ingay ang pumapasok sa kwarto ko dahil naka-isolation yon. Ayoko na may naririnig akong ingay kapag natutulog. Pagigising ako, nakapagluto na si Manang. Kapag naman ako ay tutulog ulit, lagi siyang nandyan para ako ay alalayan. Hindi pa ako matanda, Mr. Dagit, pero napakarami kong security guard na nakaalalay sa akin. Kapag lumalakad ako, ayaw nila na may madumi o may putik akong matatapakan. Kasi kapag meron,
Lagot sila sa akin. Nakaraos din naman sa hirap ang aking kumpanya, Mr. Dagit. Tumaas din ulit ang sales ng aking kumpanya. Siguro'y dahil na din sa aking nagawa. At lalo pa nga akong yumabang noon. Kasi nasolusyonan ko ang problema ng kumpanya ko na kahit sa kanino mo itanong ay napakabigat na desisyon. Yun ay ang magbago ng design. At alam kong hindi madali ang ginawa kong yon. Kaya naman sobrang hinangaan ko ang sarili ko noon dahil napabalik ko ang mga sales ng aming kumpanya. Lumakas ulit ang kumpanya ko. At palagi nga ako napapadaan sa Quiapo sa simbahan dahil nasira ang isang daan kung saan lagi akong dumadaan. Kaya naman hindi kami makadaan doon dahil ginagawa pa yon. Lagi ako napapadaan doon at lagi ko nakikita doon ang batang nagtitinda ng sampagita. Kuminsan, tumitigil ako doon para lamang tumambay, hindi para magsimba. Gusto ko lamang ng sariwang hangin. Gusto ko lamang na kahit papaano nakaupo ako at nakatambay. Gusto ko na kahit papaano nakakagala-gala ako. At yun ang naging favorite place ko. Ewan ko ba? Doon kasi, Mr. Dagit, wala masyado nakakakilala sa akin. Hindi katulad sa bayan namin na kapag may nakakilala sa akin ay nagpapapicture at kung ano-ano pang ginagawa. Kaya naman dito, mas komportable ako. Nakita ko nga ang bata noon na lumapit ulit sa akin at nagtitinda ng sampagita. Sir, bibili po ba kayo ng sampagita? Hay, nasa na ba mga magulang mo, ha? Bakit nandito ka sa kalye? Nagtitinda ka niyan? Wala na po akong mga magulang. Nawala na po sila. Maaga po nila akong iniwan. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Gagawa-gawa ng anak, hindi naman maalagaan. Pero mo nangyari sa'yo? Tigatinda ka ng sampagita, hindi ba? At maniniwala ba ako sa'yo na sa'yo yung sampagita na yan? Pinapatinda rin yan sa'yo, di ba? Opo, kung porsyento lang po yung makukuha ko dito. Sana po bumili po kayo. Teka lang. Ano bang pangalan mo? Ako po si Leonard. Leonard? Magkano naman yung sampagita mo na yan? Saka saan ba ginagamit yan? Ginagamit po ito para mas mabango. Pampabango po. Mabango rin po itong amuyin. Saka pwede nyo pong ilagay sa mga santo. Tinan mo nga namang kabubuhan, no? Ilalagay sa santo? Magkano yan? Magkano lahat? Ito po, nasa 200 lang po ito. Lahat-lahat na. Lahat-lahat, ha? Teka lang, tawagan ko lang yung guard ko. Punta ka nga dito, Eric. Oh, sige po sir. Andiyan na po ako. Kunin mo yung wallet ko. Bigyan mo nga to. 500. Ito po sir. Oh, siguro ayos na yan ha. Ito, kapag binigay ko sa itong 500 na to, ayaw ko na makikita yung mukha mo dito ha. Gusto ko layo-layuan mo ako. Palagi ka na nandito. Nung nakaraan ko yung kumatok sa pinto ng aking kotse. Sa bintana. Alam mo, kung may pambayad ka lang, pababayarin kita eh. Pasensya na po kayo. Kailangan ko lang po talaga makabenta. Saka maraming salamat po dahil binili niyo po lahat ng tinda ko. Sige na, umalis ka na. Ang baho-baho mo. Napakadumi mo pa. Maligo ka nga. Ewan ko ba, Mr. Dagit? Nakagawa nga ako ng kabutihan. Pero kinutsa-kutsa ko naman inasar-asar ang batang yon. Hindi ko rin maintindihan sa sarili ko, Mr. Dagit, kung ano ba talaga ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Lumipas pa nga maraming araw hanggang sa palagi kaming dumadaan sa simbahan ng Quiapo na yon. Nakikita ko palagi ang bata doon. Pero ng pagkakataong ito, binentahan niya ulit ako at ayaw ko na yung kunin. Sinabihan ko siya na sumosobra na siya. Binili ko na dati ang kanyang tinda, ngayon ay bebentahan niya na naman ako. Kaya samot-saring mura at sigawang inabot niya sa akin. Dahil doon, Mr. Dagit, tinamad na akong tumambay sa Quiapo doon. Kaya naman dahil sa bagot at dahil sa inis ko, naghanap na lang ako ng bago kong matatambayan, ng bago kong matutuluyan kahit papaano. Gusto ko kasi na
Hindi agad ako umuwi sa bahay. Gusto ko muna kahit papaano makakain ako sa labas bago umuwi. Kaya naman noon Mr. Dagit naghanap ako ng restaurant na malapit lang sa kumpanya ko. Doon ako laging pumupunta kapag katapos ng trabaho. Kapag natapos sa mga meeting at mga dapat kong permahan. Hindi na ako nagbalik Mr. Dagit sa simbahan ng Quiapo dahil nandoon palagi ang batang nagbebenta sa akin. Ayoko kasi Mr. Dagit na nakikita ko siya. Lalo pat minsan may dala akong pagkain. Parang nasusuka ako kapag nakikita ko ang batang yon. Nakikita ko kasi na parang wala pa siyang ligo at ang baho-baho niya kapag lumalapit siya sa akin. Nagpatuloy pa nga ang mga araw hanggang sa ganoon lang palagi ang buhay ko. Pagkatapos sa kumpanya, uuwi ako, kakain ako muna sa restaurant bago umuwi. Tumatambay doon. Matagal na akong hindi nakabalik ng simbahan ng Quiapo. Kaya kung minsan kapag nakakadaan ako doon, tumitigil na lang ang van at sumisilip na lang ako doon. Ewan ko ba, ang sarap tumambay doon. Hindi naman ako nagsisimba Mr. Dagit. Hindi rin ako nagdarasal doon. At lalong hindi ako pumupunta doon dahil yon ay banal na lugar. Pumupunta ako doon dahil gusto ko lang magpahinga at magpahangin. Ganon ako kahangin Mr. Dagit. Lumipas pa maraming taon at naging mas maayos ang takbo ng aking kumpanya. Mas dumami pa ang sales namin sa mga dumaan na taon. Nakaipon ako ng mas malaking pera doon. Nakabili ako ng mga ari-arian. Pati na rin ng mga sasakyan. Doon niya Mr. Dagit ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang restaurant na palagi kong kinakainan. Palagi pa nga ako nagbibigay ng tip sa mga nagtatrabaho doon. Dahil minsan nasasatisfied ako. Hindi dahil gusto kong tumulong kundi dahil nasatisfied lang ako sa lasa ng kinain ko. Ganun lang at wala nang ibang meaning kung anuman ang pagbibigay ko ng tip sa mga nagtatrabaho doon. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan ay dumating ang isang mahiwagang araw sa buhay ko. Isang araw na magbabago ng lahat sa akin. Umuwi ako noon sa aming bayan Mr. Dagit. Medyo gabi na noon. Nakita ko rin ang mga sirang bahay noon dahil sa nagdaan na bagyo. Nandoon naman at kitang-kita din ang bahay ko na mag-isa lamang doong nakatayo at matatag. Malaki. Natatanaw ko na kaagad, malayo pa lamang kami. Habang nasa sa loob ako ng van, nakita ko ang isang matandang mag-isa lamang sa kalye. Medyo gabi na noon kaya hindi ko rin mapansin kung ano ba ang itsura niya at kung anong mukha niya. Nakita ko Mr. Dagit na gumagapang siya. Ewan ko kung bakit pero alam kong may dahilan. Kaya naman dahil sa curious ko, hindi dahil sa awa, dahil napaisip ako, ay tumigil ang van. Pinatigil ko ang aking driver. Saglit lang, itigil mo dyan. May matanda gumagapang sa may kalye. Oo nga sir, kanina ko pa yung nakikita. Tanungin natin sir kung bakit ganyan. Teka lang, baka kasi may kapansanan eh. Lo, bakit gabing-gabi na gumagapang ka pa dyan? Ay, wala naman iyo. Meron ka bang pagkain dyan saka tubig? Gutom na kasi ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa sobrang gutom ko hindi na ako makatayo. Hindi ka na makatayo? Tara na, umuna na tayo. Teka lang, humihingi ako sa iyo ng tulong. Alam kong meron kang kapasidad na makatulong. Maganda naman ang kalagayan mo sa buhay. Hindi porket maganda ang kalagayan ko sa buhay, kailangan ko ng tumulong sa inyo, Lolo. Aba, marami din akong gastusin. Saka kung ano man yung problema mo sa pagkain, sa'yo na lang yan. Hindi ako kasama dyan. Bago kayo umalis. Tara na, Eric. Iandar mo na yung kotse. Hindi. Huwag muna kayong umalis. May sasabihin ako sa iyo. Nang sinabi ng matanda ay ewan ko ba. Nang tinitigan niya ako ng mata sa mata ay hindi ako makagalaw. Hindi ako makapag-command kay Eric na ituloy niya na ang van at iandar niya na. Nakatitig lang ako sa kanya. Tandaan mo ito. Ang nagpapakumbaba ay itinataas at ang nagpapakataas ay ibinababa. Balang araw, magiging katulad mo ako. Nang sinabi niya yon, bigla na lamang po ako Mr. Dagit na bumalik sa ulirat.
Ano? Walang niya ka, matanda ka. Pulubi ka na nga, sinasabihan mo pa ako ng ganyan. Wala kang karapatang sabihan ako ng ganyan. Baka gusto mo, bayaran ko yung buhay mo eh. Tara na, umalis na tayo. Doon ay umandar na nga ang van. Pero hindi maalis sa isip ko ang sinabi ng matandang yon. Para niya akong binantaan sa buhay. Gusto ko nga siyang balikan noon at bugbugin. Ewan ko ba, Mr. Dagit, ganong kayabang ang aking naging estado noon. Pero dahil nga pagod na rin ako sa biyahe at dahil gusto ko na rin umuwi, ay nagpatuloy na lang kami. Hanggang sa kinaumagahan ay pinagtanong-tanong ko sa mga bayan doon at sa mga tao doon kung may nakikita silang batandang naggagapang. Nakasuot ito ng puting damit, puting pantalon at puting long sleeve. Pero sinabi nila na wala daw matandang ganoon doon at wala silang napapansin. Kaya naman medyo nagkameron ako ng kuryosidad sa isip ko no, Mr. Dagit. Sino kaya matandang yon at bakit ganun siya magsalita sa kapwa? Doon lang ako, Mr. Dagit, nakaramdam ng sakit sa puso. Parang iniinda ko yung sinabi niya. Para bang bumaon sa akin ang mga katagang sinabi niya. Pero kahit ganon, nagpatuloy pa rin ako sa buhay. Makalipas lamang ang 1 taon, hanggang sa 2 taon ay mas lalo pang umangat ang aking kumpanya. Naging top 1 kami sa fashion designer at napakarami namin mga client na dumadating sa amin. Hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa abroad. Kaya doon ko napatunayan na ako na talaga ang pinakamataas sa lugar namin. Ako na talaga ang dapat nilang tingalain at katakutan. Doon mas lalong lumakas ang kumpiyansa ko, Mr. Dagit. Dahil para sa akin, wala na makakapigil sa akin. Ako na ang maghahari. Ako na ang pinakamataas. At lahat ng tao sa baba ko ay para nagkaroon ako ng karapatan na maliitin ang mas mabababa sa akin. Dahil siyempre, more money, more yabang ako, Mr. Dagit. At doon nga, Mr. Dagit, mas lalo pang naging enggrande ang buhay ko. Nag-birthday pa nga ako noon, Mr. Dagit, sa isang whole court. At doon, pinunuan ko ito ng mga design. Mga design na gusto ko, mga kulay na gusto ko. At maraming mga artista ang aking in-invite para kumanta doon. Kaya naman doon mas lalo ako nakilala sa lugar namin. Hanggang isang araw, kilala mo ako. Nagbalik ako. Ikaw yung matanda, hindi ba? Walang yaka eh, no? Buti nakita ulit kita. Sabi mo sa akin noon, babagsak ako, hindi ba? Tinan mo ako ngayon. Mas makapangyarihan na ulit ako ngayon. Hindi mo ako mapapabagsak kasi pulubi ka lang. Yun ngang mayayaman at malalaking tao, hindi ako napabagsak eh. Ikaw pa kayang pulubi? Hindi ako magpapabagsak sa'yo kung hindi ang Panginoon. Ang nagpapakumbaba ay tinataas at ang nagpapakataas ay ibinababa. Doon ay nakita kong nag-crack ang aking tinatayuan noon. Kitang-kita ko, parang naging isang bangin. At sa sobrang bilis ng pangyayari, nahulog ako, Mr. Dagit. Nakita ko matandang nakatayo lang doon. Ako naman, sobrang natakot ako habang ako'y nalalaglag sa bangin. Nang biglang, boss, nananaginip po yata kayo. Binabangungot po kayo. Uminom po kayo ng tubig. Leche naman oh. Panaginip pala yun. Akin na nga yung tubig. Sobrang stress ko na. Walang niyang matanda yun ha. Bakit boss? Anong matanda? Nakita ko sa panaginip ko yung matanda eh. Tanda mo ba yun? Yung nakaraan-raan pang taon? Ewan ko ba? Siguro dahil hindi ko pa nakakalimutan ang mukha ng walang yang yun. Saka nakita ko kasi siyang gumagapang, ang creepy. Ayan tuloy, napapanaginipan ko na't binabangungot na ako. Ewan ko ba? Ano kayo meron sa matanda na yun? Saka nasa na kaya yun? Hindi ko rin alam boss eh. Pero bangungot lang yan. Isipin mo na lang boss, ikaw ang pinakamakapangyarihan niya yun. Kaya nga eh, wala na makakapagpabagsak sa akin. Kahit yan pang Diyos na sinasabi nila. Huwag po kayo magsalita ng ganyan boss. Bakit?
Totoo naman, hindi ba? Sinabihan na rin ako ng matanda, di ba? Diyos yung magpapabagsak sa akin. Pero nasa na? Hindi niya magawa. Makalipas ang 3 taon, Mr. Dagit, medyo tumanda na rin po ako noon. Medyo nahihirapan na rin ako sa trabaho. Tumaba kasi ako noon, Mr. Dagit. Nagkameron ako ng sakit. Isang malubhang sakit. Ito yung sakit na sinasabing sakit ng mayayaman. Kasi bawat dialysis ko, milyon ang halaga. Kaya naman, Mr. Dagit, sobrang laki na naging impact nito sa buhay ko. Kayo po yung si Boss Pasiano, hindi ba? Ako nga po. Bakit po? Base po sa nakikita namin sa sakit nyo, medyo mahirap po ang lunas dito. At saka ito po yung tinatawag na sakit ng mayayaman. Malaki po magagastos nyo dito. Dok, may pag-asa pa ba akong gumaling? May pag-asa pa naman po kayong gumaling. At awa naman ng Panginoon, nagiging maayos na naman po ng paunti-unti yung lagay nyo. Kaso nga lang, hindi natin may iwasan na ituloy lang yung dialysis nyo kasi kayo rin po mahihirapan in the near future. Nahihirapan na nga ako eh. Kapag hindi pa ako gumaling agad, babagsak yung kumpanya ko. Kailangan gumaling agad ako, Dok. Gawin nyo lahat na makakaya nyo. Ginagawa po namin lahat ng magagawa namin, boss. Basta relax lang po kayo dyan. Magiging maayos din po lahat. Pero sa sinabi niya magiging maayos ang lahat, para yatang mag-iisang taon na akong nakaratay sa ospital, hindi pa rin ako gumagaling, Mr. Dagit. At hindi rin may paliwanag ng mga doktor kung bakit ganon ang sakit ko. Hindi nila maalam at hindi nila malocate kung ano ba ang pinagmulan ng sakit ko at kung paano ito pagagalingin. Marami na din naman daw na katulad ko na may ganitong karamdaman. Pero ang iba naman daw ay gumaling. Sa akin lang daw sila nagtataka dahil hindi raw nila ako mapagaling. Kaya naman, Mr. Dagit, pagkatapos nga ng mga nangyari sa akin ay doon ko na naramdaman ang unti-unting pagbagsak ng kumpanya ko. Hanggang sa tuluyan ng nagsarado ang aking 2 kumpanya. 2 branch ng fashion design. Doon ko na naramdaman, Mr. Dagit, na ngayon hindi na ako paangat. Pabagsak na ako, Mr. Dagit. Paubos na ako. Lumipas pa maraming taon, mga 10 taon, Mr. Dagit, hanggang sa ang natitira na lang sa akin ay ang aking bahay at mga ari-arian. Ang mga tauhan ko, Mr. Dagit, ay nawala na din. Pati na rin ang aking mga yaya. Doon ko naramdaman na magtrabaho para sa sarili ko. Nagtayo ako ng maliit na business sa may tabi ng aking bahay. Malaki pa naman noon ang bahay ko. Iisang bahay na nga lang ang natira sa akin. Dahil ang isang bahay ko ay binenta ko na din nang sa ganoon ay may pagpagamot ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po ako gumagaling. Hanggang sa dumating na nga po ang maraming taon hanggang naibenta ko na rin ang bahay ko. Dumating po ako sa point, Mr. Dagit, na hindi nyo man lang ako paniniwalaan. Pero ang dating CEO at multimillionaire na tao, ngayon ay nangungupahan na lang sa isang maliit na apartment. Totoo yan, Mr. Dagit. Dumating ako sa punto ko na nandoon na lang ako. Ang natitira na lang sa bangko ko, 60,000 pesos. At hindi ko alam kung paano pa yon pagkakasyahin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy pa ang dialysis ko at wala na akong maibayad. Umalis na din ako sa apartment at naging palaboy. Hindi ko na rin makontak ang mga taong kakilala ko noon. Lahat sila'y tinalikuran ako. Lalo na nung ako ay lumubog. Wala na akong malapitan sa kanila. Wala nang gustong kumausap sa akin. At lalong-lalo na ng mga kababayan ko, walang gustong tumulong sa akin. Naalala kasi nilang lahat kung ano ako noon. Hanggang sa tumanda na nga ako na naghihirap. Hindi ako sanay ng ganito, Mr. Dagit. Doon, habang nasa sa kalye ako noon at gabi, gutom na gutom ako noon, Mr. Dagit. Sobrang gutom na gutom. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero dahil wala na akong kapera-pera,
Napatingin na lang ako sa langit. Naalala ko kung ano ang sinabi ko noon. At doon ko nahimay-himayan lahat. Mula sa matanda noon na sinigawan ko hanggang ngayon na ako'y matanda na. Totoo pala ang sinabi niya. Totoo pala na ibabagsak nga ako ng Panginoon. Hindi pala siya nagbibiro. At doon niya, Mr. Dagit, naramdaman ko na maghirap at naramdaman ko ang pakiramdam ng walang-wala. Ganito pala kahirap, Mr. Dagit. Habang naglalakad ako no, Mr. Dagit, may mga taong nakakakilala sa akin. Ang iba ay nagugulat. May iba na nagbibigay naman ng pagkain. Pero minsan, kapag kamalas-malasan, wala talagang tumutulong sa akin. Hanggang sa pumunta ako ng simbahan ng Quiapo. Doon, pumasok ako. Panginoon ko, patawarin niyo po ako sa nagawa ko. Patawarin niyo po ako kung naging mapagmataas ako. Patawarin niyo ako kung hindi ko pinahalagaan at hindi ako tumulong sa kapwa ko. Pinagsisisihan ko ng lahat. Doon ko naramdaman, Mr. Dagit, ang lamig ng hangin. Parang biglang sumampigas sa akin. Iyak lang ako ng iyak noon, Mr. Dagit, at napakaraming mga tao ang nanonood sa akin. Hindi nila alam ang kwento ng buhay ko, pero sa akin, sa loob-loob ko, alam na alam ko lahat ng pinagdaanan ko. Nawala lahat ng yabang ko sa katawan, Mr. Dagit. Lahat ng yon napalitan ng pagpapakumbaba. Lumabas nga ako ng simbahan na yon at sobrang gutom na talaga ako. Hindi ko na kasi alam, Mr. Dagit, kung anong gagawin ko ng mga panahon na yon. At wala rin naman akong pera at wala rin nagbibigay sa akin. Merong mga tao, itinataboy ako at sinasabihan akong mabaho at madumi. Kaya naman, ang ginawa ko na lamang noon, dahil sa sobrang pagod, dahil sa sobrang gutom, napagapang na lamang ako. Sa pagpatak ng aking kamay sa lupa, sa pagluhod ko, bumalik ang alaala ng matandang dati kong tinanggihan sa tulong na hinihingi niya sa akin. Ngayon ko naramdaman kung sino siya. Alam ko na ito ay hudyat ng Panginoon na dapat ako magbago, pero hindi ko ginawa. At alam ko na ang lahat ng kayamanan kong tinatamasa noon ay binawi sa akin ng Panginoon. Habang napagagapang na lamang ako noon, nanlalabo na ang paningin ko noon nang biglang may humawak sa kamay ko. Isang lalaki. Lo, sino ka? Nakikita ko po, hirap na kayo ha. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang naman ako. Tumayo po kayo dyan. Pumunta po kayo dun sa karinderya ko. Meron po ako dito, malapit sa may Quiapo. Kumain po kayo dun. Gutom na talaga ako. Bigyan mo ko ng pagkain. Huwag mo akong tanggihan, parang awa mo na. Hindi ko po kayo tatanggihan, Lo. Hindi ko po yung magagawa. Doon, Mr. Dagit, nakita ko na kahit mahirap lamang din siya, handa siyang tumulong. Naalala ko na naman noon. Bakit ako na may kakayahang makatulong ay hindi ko ginawa noon? Pero siya, kahit nakita kong maliit lang ang karinderya niya, handa pa niya akong pakainin ng libre. Doon niya ay kumain ako, Mr. Dagit. Kumain ako sa kanyang karinderya. Habang kumakain ako doon, napansin ko na maraming mga tao ang kumukuha ng litrato ko. At hindi ko rin alam kung bakit. Hanggang sa may lumapit sa akin na isang lalaking may hawak na video. Isa pala siyang vlogger. At doon ko nalaman, Mr. Dagit, na nakilala pala nila ako. Ang dating may-ari ng fashion designer na pinakasikat sa buong Pilipinas. Ngayon ay pulubing kumakain sa isang karinderya. Sinabi ko sa video na yon na inilibre lang ako ng lalaki. At Mr. Dagit, isa pa sa mga kinagulat ko. Ako nga pala si Rico. Dati po nung bata pa lang po ako, nagbebenta lang po ako ng sampagita dito sa simbahan ng Quiapo. Kumain na po kayo dyan.
At doon niya Mr. Dagit habang sumusubo ako ng pagkain, napaluha na lang ako. Siya pala ang batang dati kong sinigaw-sigawan. Kinuwento ko rin naman sa kanya na ako nga ang lalaking yon. Napaiyak din ang bata sa kinalagyan ko ng buhay ko at sinabi niya na patawad niya na ako. Palagi akong pumupunta ng simbahan upang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang kami nang dinagsa bigla ang karinderya ng lalaki na yon. Dinagsa ang karinderya ni Rico. Yun pala Mr. Dagit ay nagtrending na ang video na in-upload ng isang vlogger. At doon, maraming mga tao at mga OFW na tumulong sa akin. Kaya naman, nagkameron ulit ako ng isang maliit na bahay. Para sa akin, ayos na ito. Para sa akin ay okay na ang buhay ko. Dahil kahit maliit lang, pagtsatsagaan ko na. At doon ko natutunan kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko Mr. Dagit. At syempre sa inyong mga kadagit na patuloy na nanonood hanggang sa huli ng bidyong ito. At sa mga bago pa lamang ay mag-subscribe ka na at hit na rin ang notification bell. Nang sa ganon ay palagi ka ma-update tuwing may bago tayong upload. Yun lamang po, itong muli ang Dagit TV. Nagpapaalam. Peace out.